Kamusta mga kadugo at nga? Ako ang inyong Kuya Rexon. Kuya Rex, kung anong gusto nyong itawag sa akin. So, kamusta po pala kayong lahat dyan? So, nais ko po pala magpasalamat sa lahat ng tumangkilik ng aking kauna-unahang prank sa misis ko. Maraming salamat po sa nanood at sa mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang masaya po ako dahil hanggang ngayon po ay pinapanood niyo po yung mga uploads ko sa lahat ng mga pinsan ko at mga katrabaho ko. Salamat po sa inyong lahat. So, ayun, monetize na tayo mga kadugo. Woo! So, ano nga ba ang laman ng video natin ngayong araw na ito? Ano nga ba? Wait lang, ito na. So, before natin simulan ng video natin to, intro muna tayo guys. Hold up. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko nire-remove yung copyright claim sa mga videos na ina-upload ko. So, disclaimer muna mga kadugo ha, hindi ako expert dito. So, ang ituturo ko sa inyo ay base sa na-experience ko bilang YouTuber for ilang months na naging active ako sa YouTube ko. Teka, ano nga ba ang copyright claim? Actually guys, may dalawang uri ng copyright sa YouTube. So, yung isa tinatawag na copyright claim, tapos yung isa naman tinatawag na copyright strike. So, simulan natin sa copyright claim. Pag naka-receive ka ng copyright claim, may certain video or part ng video or content mo na kiniklaim ng isang individual company or recording company kung ano pa man yan. So, kapag copyright claim guys, usually ang na-involve dyan, madalas, base sa na-experience ko, song covers, dance covers, yan. Kasi usually sila yung gumagamit ng music or song na owned ng isang individual or company. Ano naman yung copyright strike? Okay. So, yung copyright strike guys, mas malala siya kaysa doon sa copyright claim na pinag-uusapan natin kanina. Okay. So, ang copyright strike, usually nakukuha to ng mga YouTubers na nag-upload ng videos na hindi naman kinila. So, anong ibig sabihin ko doon? So, nag-upload ka ng mga videos mo na pag-aari ng iba. Say for example, na-upload na nila sa YouTube channel nila. So, ang gagawin mo naman, i-download mo sa gallery mo, tapos i-re-upload mo sa YouTube channel mo. So, minsan yung ginagawa is pinapalitan lang yung title, nire-revise ng konti yung title, ine-edit, or yung mga tags, ganyan. So, yung thumbnail, pinapalitan din. Bakit ko alam yun guys? Dahil ginagawa ko din talaga yun dati. Pag na-copyright strike ka, so may chance na matanggal yung video mo. Oh no! Yung in-upload mo na video. So, dapat careful tayo dyan. Okay? So may chance ka pa rin naman na monetize, okay? Kapag may copyright strike ka. Okay, so hindi naman ganun ka si YouTube. So kahigpit ni YouTube, okay? So basta may bibigyan ka na lang tatlong chance na mag-apply for monetization. Say for example, may copyright strike ka na. Pero syempre, hangga't maaari, iwasan natin yung copyright strike, okay? So hangga't maaari, kung may upload tayo, copyright claim lang. Okay, bakit ko nasabi? Kasi nga, yung copyright claim, hindi siya ganun kasing higpit or kasing lala ng copyright strike na sinasabi ko. Pero hindi ko man sinasabi guys na lahat na nagre-re-upload ng videos is nakaka-receive ng copyright strike. So yung copyright strike guys is makukuha mo kapag yung in-upload mo na video or content is labag, okay, or against sa YouTube community guidelines. Marami kasi silang pinagbabasehan bago ka maka-receive ng copyright strike. So yun yung ayaw nating mangyari sa YouTube channel natin. Sa totoo lang guys, hindi naman lahat ng song covers, dance covers nakaka-copyright claim. Pero mas malaki talaga ang percentage ng may copyright claim kesa wala. Base sa mga napanood ko na videos about kung paano magtanggal ng copyright claim or para hindi ma-copyright claim yung video mo, usually ang ginagawa ng iba, binabago yung speed ng video before niya i-upload or yung music before i-upload. Halimbawa naman, gagawa ka ng song covers mo, syempre gagamit tayo ng -1 dyan, ang instrumental. Base sa napanood ko, pwede daw baguhin yung key ng kanta. So, ano ibig sabihin nun? Pwede mong pataasin or pababain yung key ng kanta. Depende kung abot ng boses mo, kung tinaasan mo yung key. So, nakaiwas ka nga sa copyright claim, sabog naman ang lalamunan mo. So, yun yung ginagawa ng iba para makaiwas sa copyright claim. Sa mga reaction videos naman guys, so 'di ba marami tayong mga napapanood sa YouTube, mga YouTubers na mga reactors, no,
So, yun yung mga nagre-react sa videos. Usually, ang ginagawa ng mga reactors, pinopost nila yung nire-reactan nila na video every 5 seconds or every 10 seconds. Then, after that, play na ulit, magre-react, magsasalita sila, tapos post ulit after 5 or 10 seconds, tapos magsasalita ulit. Sa ganung paraan, nakakaiwas daw sila sa copyright claim. So, isang paraan pa para makaiwas sa copyright claim is pagkuha ng license ng music na gagamitin mo. Say for example, sa song cover mo. Pero syempre, mahabang usapan na yan. So, paano yan? Syempre, may perang involved dyan, guys. Paano pag walang budget? Eto na nga. So, kapag walang budget, syempre, dun tayo sa mas makakatipid, no? Practical tayo, guys. Dun tayo sa hindi tayo gagastos kahit isang sentimo. So, yun ang ituturo ko sa inyo ngayon. Sa sitwasyon ko, guys, nag-upload ako ng mga song covers. Oo, pwede mo naman napalitan yung key ng kanta. Pwedeng babaan or taasan para makaiwas sa copyright claim. Okay? Pero, to be honest sa inyo guys, na-try ko nang gawin yun sa akin. Pero hindi talaga effective sa akin guys. Ewan ko lang sa iba ha. Hindi naman natin pwedeng itulad sa mga reaction videos na kapag gagawa ka ng song covers, puputol-putulin mo, i-stop mo every 5 or 10 seconds yung video mo. So, magagalit naman yung mga viewers mo, yung mga manonood mo kung kumakanta ka tapos ipaputol-putol yung video mo, di ba? And usually guys, kapag yung mga reaction videos, ang alam ko, hindi rin talaga minsan sila nakakaaligtas sa copyright claim. Kasi may napanood ako na video, isang reactor sa US na sinabi niya yon. So, hindi pa rin guaranteed guys, kapag pinutol-putol mo yung videos mo sa mga reaction videos, is hindi na siya makaka-copyright claim. Lalo na kung yung owner ng music or ng content na ginamit mo is sobrang higpit. So, ang ituturo ko guys ngayon is kung paano natin matatanggal yung copyright claim sa in-upload na natin na video. Okay, para lang maliwanag sa lahat. So, ito is na in-upload na natin yung video tapos na-receive ka ng message from YouTube tulad dito. Okay, so sabi dito guys, directional on your video may have content that is owned or licensed by yung name ng copyright owner but it's still available on YouTube. In some cases, ads may appear next to it. So, papasukan daw siya ng ads. So, if this is your performance of a third-party song, then you can still make money from this video. Click here to change your monetization settings. And then, this claim is not penalizing your account status. Visit your copyright notice page for more details on the policy applied to your video. So, yung panghuli guys, so sabi niya, hindi na pinapenalize yung account status dahil sa copyright claim na yan. So, pwede natin puntahan yung copyright notice page for more details daw sa policy. So, yun nga guys. So, doon na mag-a-apply yung dispute process na gagawin natin ngayon. Okay? So, di-dispute natin yung copyright claim na na-receive natin. Tignan natin kung ma-release siya ni copyright owner para at least yung kita sa ads is mapunta lang sa atin. So, yung message na yan, nagsasabi lang yan na yung in-upload mong video, may copyright claim. Isa pang disclaimer guys ha. So, cannot guarantee you guys na mag-work to sa lahat ha. Pero I'm sure na makakatulong to sa karamihan guys. Lalo na sa mga nakaka-receive ng message from YouTube every time mag-upload siya ng video. So guys, sa pagkakaalam ko ito na yung pinaka-legit na paraan para matanggal yung copyright claim mo sa in-upload mong video. Oo na. Ang dami mo pa sinasabi. Okay, ito na nga, okay? So, i-record ko yung screen ko guys, okay? Panoorin nyo. Okay guys, so dapat nakalagin kayo sa account nyo, then click nyo yung profile nyo, then YouTube Studio, click nyo yan. Tapos, wait lang natin. Punta tayo dun sa left part, yan. Click nyo yung videos. Yan. So, dyan, lalabas yung mga videos nyo na may copyright, lahat ng in-upload yung video. So, ngayon, pipili tayo ng isa. So, pili natin itong i-upload ko na isa. Yung You're Still the One. So, ngayon, naka-private pa siya. So, before ko siya i-public, so, gusto ko muna makapag-send ng dispute para kung may upload ko na, yun. So, ongoing na yung dispute process niya. Okay, so, ngayon, i-on ko yung monetization. Okay. So, yan. Pag na-on ko yan, wait lang natin kung ano mangyayari. So, wait lang natin. I-refresh natin kung sakali mangyayari. So, kung hindi ka naman monetized channel pa guys, so huwag nyo na lang intindihin muna yung monetization. Okay. So, diretso na kayo dito sa restriction sa copyright claim. So, since refresh na,
Yan, so sharing na yung nakalagay dito guys. Ibig sabihin yan, pwede nang pasukan ng ads yung video, pero sharing ng revenue kay copyright owner. So, click na natin yung see details. Then, yan guys. So, makikita nyo dito, nakalagay channel impact not affected. So, hindi siya copyright strike. Ibig sabihin, copyright claim lang siya. Kasi sharing pa tayo ng revenue. So, mabait si owner yan. No? Kita nyo sharing. Then, sa baba, makikita nyo yung select action sa right part. Yung yung blue na nakasulat. So, may mga options dito. So, nakalagay dyan is para ma-remove yung copyright claim, pwede natin i-replace yung song, mute a song, or dispute. So, doon tayo sa dispute. So, yun yung gagawin natin ngayon. Di-dispute natin siya. So, as per dito guys, kung makikita nyo, may tatlong reasons dito. Parang hindi siya valid reason na pwede mong i-submit if in case mag-dispute ka ng copyright claim. Okay? So, click natin yung box dito. Ibig sabihin wala dun sa tatlong yan yung reason na kung bakit tayo magkasabit ng dispute. Okay? So, yan. So, nakalagay dyan guys yung mga reason kung bakit tayo magdi-dispute ng claim. We have original content, license, fair use, public domain. So, as per yung ibang YouTubers na nakakita ko guys, fair use yung ginagamit dito. So, I decided to use fair use din. Syempre, yan yung ginamit nila. So, fair use yung kinlik ko dito. So, as per dito guys, I have significantly transformed the content claimed in my video. The video is protected by fair use, fair dealing, or similar exceptions to copyright. Okay. So, kinlik ko yung fair use dito guys. So, then click continue. Okay. So, nakalagay dito guys. So, sa fair use, case-to-case basis siya guys. Yan o, nakalagay dito, fair use, each case is different, types of reuse that may be okay, common misconceptions about fair use. So, ibig sabihin guys, para hindi pa rin ma-determine if yung video na in-upload natin isn't protected just because we don't monetize it. Pero kung minamonetize na rin natin to guys, hindi pa rin siya ganun ka madaling i-determine if protected siya na fair use. Okay, so click continue guys. Then dito, select type. Ito yung type na video na in-upload natin. So, kailangan natin ilagay dito if ito ba ay promotional video. So, ang i-click natin is yung cover song, since cover song yung ating dinidispute. Then, yan guys. So, nakalagay dyan kung anong type ng kinlik natin. So, cover song siya. Pero, sa box guys, ang nilalagay ko is yung fair use disclaimer na nakasanayan ko base sa napanood ko dati. Okay, alin ba yung fair use disclaimer? So, may kinapya ko dito sa notepad ko guys. Ito is yung usual na ginagamit ng mga YouTuber kapag nagdi-dispute sila or kapag dineclare nila na for fair use yung content nila or yung video na ginamit nila. Okay. So, sabi dito guys, copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Medyo marami guys, pero copy-paste ko na lang siya dito sa box ng usual na ginagawa ko. And minsan ako guys, bukod dun sa copyright disclaimer, nilalagyan ko pa siya ng ibang message. Minsan nilalagay ko this is a cover song, please consider removing the copyright claim, yung ganun. Nilalagay ko minsan ng ganun guys. Pero depende naman sa inyo kung gusto niyo lagyan sa inyo. Ang sa akin kasi parang nakakatulong siya para ma-remove yung copyright claim, para i-consider nila yung ganun. Tapos, itong tatlong box na to, chine-checkan ko na lang itong tatlong box na to, guys. So, yung signature, pangalan nyo na lang full name. Then, submit. Ito yung lalabas. So, dispute submitted. Disputes will be sent to the claimant for review. Yan. So, close natin yan. So, sabi dito, guys, okay. So, video monetization being held. So, dispute expires in 29 days. So yun guys, so in process na yung dispute, under review na siya. Okay. So after nyan, nung kapag send ko nito, naka-receive ako ng email. Okay, so ito yung email na na-receive ko guys. So sabi dito, hi Rexon Olan, the following claim on video, you're still the one, has been disputed. So nandito yung video title, copyrighted content, tapos kung yung copyright owner na nagki-claim. So, base sa experience ko guys, so since nagsabi tayo ng dispute, it's either ma-approve or ma-release yung copyright claim nila sa video natin, or
pabayaan lang nila yung copyright claim sa atin. So, mangyari guys, kapag na-release nila yung claim, is magiging sa atin lang yung revenue yung sa ads ng video natin. Kapag hindi naman, is sharing revenue pa rin or depende sa copyright owner. Kung talagang gusto nila maging ineligible tayo sa revenue, so wala tayong magagawa guys. So, kanila lang yung magiging revenue ng video. Okay, so since hintayin pa natin yung result nitong dispute natin na to guys, so papakita ko sa inyo yung isa kong email na na-receive, yung result ng isa kong dinispute na song, okay? So unfortunately guys, hindi siya na-approve, hindi siya na-release, okay? Ito yung sabi dun sa email na na-receive ko sa Gmail ko, okay? So, hi Rex and Olan, after reviewing your dispute, Viva Music Publishing has decided that their copyright claim is still valid. So, ang sinasabi dyan guys, the copyright owner might disagree with your dispute. The reason you give for disputing the claim may have been insufficient or invalid. So, yung reason kung bakit na-disapprove yung ating dispute na ma-release yung copyright claim guys. Okay? Pero ang nangyari naman dyan guys is since hindi nila na-approve or na-release yung claim is sharing revenue pa rin kami ni copyright owner. Okay. So, okay na rin. At least hindi nila ginawang ineligible yung video ko. Okay, para sa revenue. Syempre, kung may bad news guys, may good news tayo dahil mas maraming videos natin na dinispute ang na-release yung copyright claim. Okay. So, papakita ko sa inyo yung ilan sa mga na-release yung claim dahil sa dispute natin. So, tulad nitong isa guys, good news, hi Rex and Alan, good news, after reviewing your dispute, Warner Chappell has decided to release their copyright claim on your YouTube video. Okay, so dahil dun sa email na yun guys, so na-release yung claim, so yung revenue nung video is sa atin lang talaga. Okay. So, bukod dun guys, meron pa tayo ditong ilan. Okay, itong isa naman, hi Rex and Olan, good news, after reviewing your dispute, blah 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 has decided to release their copyright claim on your YouTube video. So, yun yung I Live My Life For You cover na ginawa ko. Then, itong is yung Babe video okay cover ko. Yan. So actually guys, sobrang dami niyan. More than 10 ata yung na-release yung copyright claim, yung mga dinispute ko. Yung iba naman is talagang wala siyang copyright claim. So sobrang saya ko nung wala yung mga copyright claim yung iba. Bali, ang napansin ko lang guys, mostly dun sa mga songs na na-copyright claim ako is yun yung mga recording companies na syempre may pangalan na sa industriya, medyo sikat na. So yun talaga yung mostly na nag-i-issue ng copyright claim sa mga song covers or music na ina-upload. And bukod pa dun guys, parang napansin ko mostly sa kanila is mga foreign songs or international English songs, something like that. Hindi siya OPM. So, yung kadalasan. Pero hindi ko naman nila lahat guys kasi meron din mga OPM songs ako na kinanta na naka-receive ako ng copyright claim. Mostly lang sa kanila talaga. So yun na nga, sana'y natulungan kayo mga kadugo. Kung hindi ma-release yung copyright claim sa video nyo, okay lang yan. Ang isipan na lang natin, yung kikitain natin sa ads dun sa video natin is ibibigay mo na lang sa may-ari. Though, ginamit nga natin yung music nila or kung ano pa man yan. Ang sabi ko nga guys, diba, pwede naman tayong makipag-share ng revenue sa owner ng -1 or ng music na ginamit natin. Halimbawa, kahit hindi ma-approve yan, at least mayroon pa rin tayong kita, at least kalahati ng revenue ng in-upload nating video. Siyempre, kapag na-approve naman, edi magpasalamat na lang tayo guys. Ibig sabihin nun, napakabait ng owner ng music na ginamit natin. So, ayun na nga guys, ang dami kong sinabi. So, kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na kayo sa channel ko. At huwag kalimutang hit ang notification bell sa baba nyo para updated kayo sa aking mga bagong video. So, hanggang sa muli, paalam!